siyang Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idiniin ni Vice President Sara Duterte sa Senado na iligal ang pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umano'y dahil walang valid arrest warrant na inilabas ang hukuman ng Pilipinas. Sinabi niya yan sa pagdinig sa issue na ipinatawag ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa pamamagitan ng video conferencing mula the Netherlands. Kinwestiyon din dito ang desisyon ng Pangulo na makipagtulungan sa Interpol, ang tugon ng mga opisyal ng gobyerno sa pagtutok ni Ian Cruz. Good morning. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Yan ang hinala ni Vice President Sara Duterte kung bakit inaresto at mabilis na inilipad sa Netherlands ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ng Vice Presidente sa pagharap niya online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Nasa dahig pa ang Vice Presidente hanggang ngayon. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Git ng bise na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil epektibo na noong 2019 ang pag-withdraw sa ICC. Di rin daw nasunod ang proseso sa Article 59 ng Rome Statute na dapat dinala muna sa competent court ang ama matapos maaresto at dalhin sa dahig. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. Pero git ng Department of Justice, legal at nasa proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11. The IHL is the domestic law that we followed in recognizing the warrant of arrest issued against Rodrigo Roa Duterte. Which domestic law and process did Republic Act 9851, Your Honor. as mentioned previously? Yes, as mentioned previously, and within the provisions allows us two options, either extradition or surrender. We chose the executive mode, which is surrender. Ang komite ng kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos ang nagpatawag ng pagdinig na kumukwestiyon sa desisyon ng Pangulo na makipagtulungan sa Interpol para ipatupad ang warrant of arrest laban kay Duterte. Nagpakita pa siya ng mga video ukol sa naganap na pag-aresto. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Pinakita rin ng senadora sa pagdinig ang mga pahayag ni Pangulong Marcos na nagsasabing ditutulong ang Pilipinas sa ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction? Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Our views evolve during times, at times, and I don't So you know do admit if he that still you- has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. Ang malinaw, walang red notice mula sa International Police o Interpol noong March 11. Ang pinadala sa Pilipinas ay diffusion request. Ang Philippine Center on Transnational Crime ang nakatanggap nito noong March 11. Nakasaad sa diffusion request ang hiling na arestuhin si Duterte. Pinadala raw ang request matapos ang prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas na pumayag na sumunod sa International Warrant of Arrest. Base raw ito sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang diffusion po ay
sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Ito, Tama, locate, pero hindi Tama pa po. hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, Tama wala po yan, pang tama po. compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Itinanggi din ni National Security Advisor Eduardo Año na kasama siya sa core group na nagplano noong March 11 sa pag-aresto ni Duterte. Lumabas kasi sa ibang media na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, may core group noong March 11 na nagplano hanggang sa mailipad sa The Hague si Duterte. Kasama raw sa core group si Año, Remulla, DND Secretary Gilbert Chodoro at Pangulong Marcos. My role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate and I had no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. Humarap din sa pagdinig si Senador Bongo na kilalang malapit kay Duterte. Bagamat nirerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras.